Ladies and gentlemen, palakpakan na may kasamang sigawan for Janelle Carlo Tita! Yan. Sabi ko palakpakan na may kasamang sigawan, di ba? Palakpakan! Magandang hapon sa inyo lahat. Kumusta kayo dyan? Buhay na buhay ang ating pagkikipon ngayon. At una kong ipaalam lang sa inyo, ako po ay isang retiradong general ng Armed Forces of the Philippines, Philippine Army. Sa Ranger po at Infantry ng Philippine Army. Ang aking pong huling posisyon bago ako nag-retire, noong 2013 ay ako po ang komandante ng Philippine Military Academy sa Baguio City. Na kung saan ang mga kadete ang huhubog namin na magkaroon ng tamang pundasyon ng right character para panindigan nila ang pagsiservisyo sa armed forces at sa ating taong bayan. Ang galing po natin ito ay hindi bawat. Ito po ay legal na legal dahil minsan maloko ka, peaceful assembly ang ating ginagawa ngayon. kami pagdating, Oh, exit mali. lang pala. Ito, mali nga. Nakasaad po ito Kaya doon ka bumili. sa ating konstitusyon. Ano, yung At lahat po tayo ay may karapatan na pili ka magpahayag, na, may mga disiplina. magsalita. Saan sa kaya po? Ayon po sa May plaza, 1987 Constitution, tapos pag, specifically, anong ang Artikulo 3, Tawaran do, tawaran. Section 4, nakasaad po doon. No kasi yung law may shall dati be ako passed ganyan, abridging ginagamit ko sa the freedom of ring light. speech, of expression, Maliit lang yung baba, of matumba the pa. press, Kuhan hindi gano'n or buka. of the right of the people to peaceably assemble, kagaya ng ginagawa Wala natin yan, ito, hayaan mo lang. to petition the government for redress of grievances. Ayan po, yung mga grievances na hinahayag natin ngayon ay pinapahintulutan ng ating konstitusyon. Hindi po porke may mga nanawagan. Alam po natin na kanya-kanya po tayo mga mananaw. Ang iba may pinipiling politiko. Pero kung ako po ang tatanungin niyo, sa taong bayan po ako. Kung ang politiko ay gumawa ng masama, dapat lang siyang ibisgahan, parusahan. Naniniwala ba kayo dito? Tama po yan. Kaya yung sinabi ni Secretary Remulla na pag nagsigaw daw o nagsalita ng BBM resign ay kakasuhan daw po. Mali po yun. Marami po, hindi po ako lawyer, hindi po ako attorney. Pero nagtanong po tayo sa mga expert na mga abogado Si Paulo at yun po ay Marcolitan, karapatan ng tao na magsalita. Hindi po inside constitution itong ginagawa Andito lang siya natin. eh. Ha? Dahil nakasaad doon, we have the right as a people Ay, ano ako? to petition the government for redress Remove of vlogger. grievances. Yung mga pagnanakaw na ating nasaksihan. 42 years po ako sa government service. Nung ako po ay nasa dito po sa headquarters na ito. 2 beses po ako nasa dito nung major ako at nung ako'y naging colonel. Uma-attend po ako ng mga budget deliberation sa Kongreso, sa Senado. Alam ko po ang patakaran doon. Kumbaga ang hindi nakasulat pero sinusunod. Sabi nila, lalo na pagdating sa deliberasyon, I'll scratch your back, you scratch mine. Parang gano'n. Minsan nasaksi ako, Anong tinatawag? yung isang kongresista, kanayang upos doon sa budget ng DEX pa dati, no? Department of Education, Culture and Sport, na ngayon na i-DepEd na. Akala ko nga sa akin yung Abay, talagang grabe. takapon ng gamit tao na pa. Puro tanong, hindi makausap. 1 minute recess, Your Honor. Yung parang, di ba, ano yung
ka. 1 minute recess. Umabot lang siya ng... Kataon, dahil recess, papunta ako ng siya. Pero nung papunta ako ng siya, yung nag-o-oppose na kongresista, kausap yung sekretary ng TEX, pinupumukulong siyempre sakit tayo sa pag-eavesdrop, no? Humili ako ng konti, alam mo ang usapan? Ang usapan pala, gustong iparilip nung congressman yung isang division school superintendent. Sabi naman nung secretary, ayaw kong pamitin kung sino. Ang nang nakaraan. Sige, ako na bahala. Nagbalik, nag-resume. Sabi nung congressman na nag-oppose, I am withdrawing my opposition, Your Honor. Blackmail lahat ang labanan. Isa lang yun sa katotohanan na nangyari. Ngayon, dun sa NEP, sa programa, alam ko ang mga patakaran niyan dahil natin ako. Kadalasan ang pinakikialaman ng mga kongresita at mga korap na politiko ay yung mga departamentong alamat ang korupsyon. Alam na natin yan kung ano. Nandiyan yung Department of Public Works and Highway. Nandiyan yung Department of Agriculture. At marami pang iba. Yung mga pipitsugin na maliliit lang ang budget, hindi pinapakialaman yan ng mga kongresista at ng mga taliwas na politiko. Tinatarget nila yung pwedeng magkarga. Kasama ang armed forces, actually tinatarget nila yan. Dahil ginagamit nila. Yung project, Ito, bili ko na ito. meron kaming papagawa. Okay. Kasi rin pala, maraming Ame, ano komisyon. Kita. At bumalik yung talagang Amit ka na eh. kipa. Actually yung kipa, nalimutan na yan ng tao. Una ko narinig yung kipa nung ako'y bata pa ng panahon nung magandang hapos. Tinatanong ko, ano kaya yung kipa? Hindi ko maintindihan. Yung pala, yun ang komisyon. Pero bumalik, si Junior, siguro yung mga kailan na na-recall yung kipa, kaya nabuhay muli yung kasabihan na kipa, yan po ay komisyon. Komisyon yan. So, yung sabi ng mga sekretary na Marami nagsasalita, nag-aagawan sa posisyon. na sekretary Pangandaman, At sabihin mo sakit sa ulo, di ba? Taka ka. ano yung Kasi depensa? hindi kasi sa ulo ang nila yan eh. Binabas yan. Eh, bakit makikialam sa ICAM siya, na insertion? Eh, pwede naman niyang ilagay doon sa NEP. Eh, kabisado nila yan. Huwag nilalangin ng tao. Ako, alam ko rin ang nangyayari dyan. Ang pinapakialaman nila yung malaking departamento. Doon. Tama yun, sa NEP pa lang, may pumapasok ito. Pero pagdating sa may camera, panay pinapakialaman na kanya. At napakasikreto ng kanilang mga delegasyon. Kaya, i-demand natin ang transparency. Tama ba yun? Tama! I-demand natin ang transparency, Tama! ang accountability, Oh! ang justice. At ating hilingin na ipakulong ang mga dapat parusahan. Tama po yan, iisang hinahin natin. So huwag po tayo matakot, ilahat lang po natin. Hindi po ito sedisyon o rebellion. Marami naman tayo Karapatan po natin ito. Hindi tayo nag-ahamon ng kaway, kundi gusto natin ng accountability. Unang-una, naniniwala ba kayo na ang taong bayan ang may power? Naniniwala ba kayo na ang pwersa ng mga nakaupo ay ibigay lang ng taong bayan sa kanila? Sabihin natin yung lahat ba eh. Naniniwala ba kayo na temporary lang ito at pwede natin gawin? Talo na Tama sila. po kayo. May mga legal na pamamaraan dyan. Uy, ngayon ka lang? Isa na to. Another po ay ang tinatawag na yung People's Initiative. Kaya po yung aming ginamit ay ayon sa batas.
Nalayas na. People's Initiative. Ito ay nagsimula sa God's People's Initiative. Si Idol. Pero nabuo ito dahil sa marami, naging United People's Initiative siya. Dahil sa dami ng reklamo, iba't iba ang affiliation. May mga Kristiyano, Katoliko, May China. may mga Muslim, professional, retired, at mga aktibo na nagsiservisyo pa rin sa ating bansa. Sobrang nakasama. Totoo po yan Siyempre. na pinahiram po lang natin yan. Tagal mo na po tayo. Dahil nakasaad din sa konstitusyon Grabe ang laki ng gasto niya. Ano? ayon sa Article 2, Section 1, Di mga donation. ang nakasaad doon sinasabi, Ano yan? Sabit yan. the Philippines is a democratic and republican state. Pati ka naman, Mambadong. Hello. Sovereignty resides in the people, and all government authority emanate from them. Layo po yun sa atin po nagmumula ang soberenya. Naniniwala ba kayo doon? Tama po kayo dyan. So, napakahalaga po nito. Yung sovereignty. Dito sa harap ko. Kaya ito ang ating karapatan na ipaglaban ang ating mga hinaing. Sa harap sa bibig ngayon, no? Ay dapat ipagpatuloy natin. Ha? Ikalawang araw pa lang tayo dito. Kakayan ng bumalik. At alam ko mamaya madadagdagan po ito. Ilan pa kayo dyan? So, May anak. Dito mo dami even yan the US, no, para lang maipahiwatig sa inyo. Nung ako po'y nag-aaral ng Public Administration, Master in Public Administration, Dito yung mga matatao. sa United States, isang taon po ako doon. Sa Harvard Kennedy School of Law. Ano mo si Jenny? Sila isa sa topic na madalas na pinag-uusapan doon Wala tayong CF ay yung democratization effort nila. Pero may double standard, alam naman natin yun, ang US. Ngayon, sa kanila, ang prinsipyo nila, bago sila pumasok sa isang gobyernong soberenya at makialam, ang unang tinitignan nila ay kung Para mabayaran tayo. gumagana ba yung democratic institution. Kung sino gusto mo. Yung mga organisasyon pa na nagsisimulo ng gumaganang republika at democracy ay nandoon sa bansang iyon. Tinitingnan nila yung mga civil society. Nagpapangsyon ba yan? Yung justice system. Nagpapangsyon ba yan? Sa atin, yung mga iba, pending law. Although nagpapangsyon ang ating justice system, hindi ito perfecto. Kaya nga, marinig natin ang mismong mga sekretary, senador, at ngayon, ombudsman na, dinidepensa pa, yung tinatawag na pending the law. Dinidepensa niya pa na, Sinasabi o niya. isang portas na ko ito, hindi naman bawal sa patasya, para patuloy, pwede pa lang kahit kayo. Di-differentiate niya sa tax evasion. Of course, hindi ako lawyer. Hindi tayo makikipag-argument. So, makapasok ang US, gaya nung sinasabi nila, baka nagsisimula na mag-pray ang democracy sa isang bansa. Ang prinsipyo nila, and even sa kanilang konstitusyon, nakasaad sa kanila, na in fact, nung ginawa yung Commonwealth Constitution ng Pilipinas, hindi nila isinama itong prinsipyo na ito na nakasaad sa US Constitution. Medyo Yung right Wala ba yung ano ngayon? Walang pagkain. of the people mga alas 12 na kami. to arm themselves and to initiate change. Pero wala sa Constitution natin yun, kaya iba. No? Pero sa kanila nakasaad yan. Bakit? Sabi nila, when the government which is supposed
to protect the freedom and rights of its people. When this or when the said government becomes the abuser, Gabi, nahiya lang. becomes the destroyer of the rights and freedom of the people, Paglabas ko dyan. and the people has the right Kaakri yung mga pulis na lang. to change or even alter Ganon, hindi magaling. that very same government. Lager naman kayo. Yan po, gusto ko natin bang magkaroon ng pagbabago? Ayaw, pagdating. Of course, dapat na peaceful na pamamaraan Kasi ko, baka mo masitahin na. kasi mapuyo ang konstitusyon natin. So dapat po, magsama-sama tayo at patuloy natin ipaglaban ang ating karapatan. Mabuhay ang Pilipino! Mabuhay! Mabuhay ang taong bayan! Mabuhay ang Pilipinas! Maraming po salamat. Palakpakan naman natin, syempre, thank you very much kay General Carlo Kita. Yan, maraming pong salamat.